Dominant Protector. Credit to the author. 5,141-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang hindi alam nilang dalawa ay habang nag-uusap sila sa telepono, sa base ng Shenongja, ang propesor na nakasalamin ay nanunuya at nakikinig sa kanilang buong pag-uusap. Sa totoo lang, maingat na ang kapatid ni Darwin. Kahit walang signal sa headquarters ng Central, lagi niyang dala ang telepono niya para maiwasan ang mga taong galing sa Central sa paggawa ng kahit ano. Kung hindi, mabubunyag ang pagkakakilanlan niya kung maririnig ang tawag niya kay Terence. Nakakalungkot na minamaliit niya ang kakayahan ng punong himpilan. Dahil sa tibay ng teknolohiya ng mga ito, napakadali lang mag-monitor ng tawag sa telepono. Hindi na nila kailangang pakialaman ang cellphone niya. Madali silang makakapasok sa network ng komunikasyon. Tutal, hindi naman naka-encrypt ang telepono nila, isa lamang itong ordinaryong telepono. Hindi lang narinig ng doktor na nakasalamin ang pag-uusap ng dalawa, kundi ipinadala rin niya ang recording kay Kimi Lager sa headquarters ng Central. Napasinghap siya at sinabing, traidor pala ang lalaking ito, siya siguro ang nasa likod ng insidente ng numero 1 kay Terence na ito. Para maiwasan ang masasamang sekta at mga insektong may bangkay, napakagandang kwento, muntik na akong maniwala sa kalokohan niya. Sa palagay ko ay walang anumang hindi inaasahan. Bagamat naging tapat si Darwin ngayong buwan at hindi nagsiwalat ng anumang kapintasan o depekto sa kanilang mga kilos, ito ang dahilan kung bakit naghihinala ang mga tao, walang pakialam na sabi ni Kimi. Professor Liger, kukuha ako ng isang tao para hulihin ang halimaw na ito at linisin ang kalat para sa ating punong himpilan. Galit na sabi ng doktor na nakasalamin. Teka. Hindi mo lang siya mahuli, kailangan mo pa siyang panatilihin sa tabi mo na parang walang nangyari. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Pinigilan siya ni Kimi. Professor Liger, sinusubukan mo bang manghuli ng mahabang isda? Natigilan ang doktor. Tama iyan. Wala pa tayong sapat na impormasyon tungkol sa sinaunang alyansa, at malinaw na alam ni Terence ang lahat tungkol dito. Dahil si Darwin ang ating espya, mas magiging madali para sa atin na gawin ang maraming bagay. Hanggat may hindi pa tayo alam, hayaan mo si Darwin na gawin ito. Naniniwala akong bibigyan niya tayo ng magandang balita. Ngumiti si Kimi. Matatalo natin siya sa sarili niyang laro, napakagaling ni Professor Liger. Sinamantala ng doktor na nakasalamin ang pagkakataon para papurihan siya, pero nagtanong siya, kung ganoon nga, bakit hindi nang natin sundan ang bakas at hulihin si Terence? Hindi, matagal ko nang pinapansin si Terence, pero nawala siya ilang taon na ang nakalilipas, malamang pumunta siya sa Sky Class Island. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit siya bigla na lang bumalik. O hindi talaga siya umalis. Hindi napigil ang magtanong si Kimi. Tama. Biglang tinapik ng doktor na nakasalamin ang kanyang ulo at tuwang-tuwa na sinabi, ngayong nabanggit mo na, Professor Liger, natatandaan ko na, hindi ba't may sulat na nanggaling sa Sky Class Island 2 taon na ang nakalilipas. Nakita ko lang ito nang hindi sinasadya, at ang nagpadala ay si Terence, dapat ay siya rin ang taong iyon, hindi ba? Oo, may kutob din ako tungkol dyan. Malalaman natin kung iisang tao nga ba talaga iyon pagkatapos nating suriin. Pero kung iisang tao nga talaga iyon, hindi natin matatalo ang damuhan at alertuhan ng ahas, bulong ni Kimi. Bakit? Hindi maiwasan ng doktor na magtaka. Kahit na talagang pumunta si Terence sa Sky Class Island, isa lamang siyang maliit na karakter sa paningin niya. Bakit ganoon na lang ang pag-aalala ni Kimi? Ang portal sa pagitan ng Sky Class Island at ng karaniwang mundo ay ang sekreto ng ating center, at kahit ang ating portal ay hindi kayang magpadala ng isang buhay na tao pabalik ng ganoon kadali. Ngunit itong si Terence ay lumitaw ng buhay sa karaniwang mundo, hindi mo ba iniisip na may higit pa rito? Tumigil si Kimi, huminga ng malalim, at sinabing, at sa pagkakaalam ko, ang pagkakakilanlan ng taong ito ay hindi simple. Anong ibig mong sabihin sa hindi simple? Mas lalong nagtaka ang doktor. Wala lang yan. Sasabihin ko sa'yo kapag oras na para malaman mo. Nagbago ang mukha ni Kimi.
Bagamat gusto niyang suportahan ang propesor bilang kanyang kanang kamay, hindi ito kwalipikado para ipaalam ang ganitong impormasyon tungkol sa kasalukuyang kalagayan nito. Kinailangan niyang itigil ang usapan at sinabing, kalimutan mo na yan, tatanungin ko ang Sky Class Island tungkol dito, isang bagay lang ang tandaan mo, huwag mong alertuhan ang kalaban. Opo, naiintindihan ko, tumango ang doktor na nakasalamin. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Kuya Darwin, pagod sa paglalakbay. Ang dahilan kung bakit siya gumugol ng napakaraming oras ay para lamang magpanggap. Kung hindi, kung talagang lalabas siya para mamasyal at magdala ng balita, maghahinala ang sinuman. Kahit na siya ang pinuno ng sanga ng Pulang Kabibe, imposibleng maging ganito siya ka-Jose. Tutal, ito ay isang bagay na hindi matutuklasan kahit ng intelligence network ng punong tanggapan. Kumusta? May nakita ka ba? Sinunod ng doktor ang mga tagubili ni Kimi at binati siya, nagkunwaring walang alam. Sinubukan ko na ang lahat nitong mga nakaraang araw. Alam mo, talagang may natuklasan ako. Sinadya ni Brother Darwin na panatilihin silang nasa kaba. Anong balita? Bilasan mo at sabihin mo sa akin. Alam na ito ng doktor na nakasalamin, pero nagbibiro pa rin siya. Nabalitaan kong mayroong isang pormasayo ng teleportasyon sa mountain gate na ito sa kailaliman ng Shenongja. Gayunpaman, hindi ito direktang patungo sa maliit na Jiangho ng sinaunang panahon. Sa halip, patungo ito sa isang transit point. Malamang na nagtitipon doon ang mga tao ng sinaunang alliance. Sabi ni Brother Darwin, nagkunwaring nasa sabik. Oh, may ganoon ba? Nagkunwaring nagulat ang doktor na nakasalamin, ngunit hindi naman ito isang pag-arte. Nang marinig niya ito sa telepono, talagang nagulat siya, at gayon din si Kimi. Ang kanilang mga may droga ay kumokontrol sa 15 masters ng sinaunang alliance. Kung mas maingat silang nagtanong, maaaring nalaman nila ang tungkol sa sitwasyong ito. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang nag-isip na mayroong transit point sa pagitan ng sinaunang Jiangho at ng secular na mundo. Kung hindi sila nagtanong, natural na hindi ito babanggitin ng mga masters ng sinaunang alliance. Salamin. Naku, misteryosong lalaking nakaitim, bakit hindi na lang tayo pumunta at tingnan ngayon? Medyo naiinip na mungkahi ni kapatid na Darwin. Sige, tawagan mo si Taiyon at ang iba pa. Aalis na tayo. Mabilis na nagdesisyon ang doktor. Agad na nakarating ang grupo sa gate ng bundok sa kailaliman ng Shenongja. Tulad ng dati, walang sino man ang nakita. Sa ilalim ng gabay ni Taiyon at ng iba pa, mabilis na natagpuan ni kapatid na Darwin at ng doktor na nakasalamin ang hanay ng mga teleportasyon sa sulok ng bakuran. Ito. Paano ko ito gagamitin? Pinag-aralan ito ni Brother Darwin ng matagal at hindi niya maiwasang mamangha. Para sa kanya, ang isang teleportation array ay isang tunay na bihirang bagay. Lalo na't gamitin ito, hindi pa niya ito nakita noon. Kailangan ng teleportation array na ma-activate ang spiritual jade, sabi ni Taiyon. Bagamat nahuhugasan siya ng droga, hindi niya naramdaman na napipilitin lang siya. Sa halip, natural na itinuring niya ang kanyang sarili bilang isa sa mga pangunahing miyembro at nais niyang samantalahin ang bawat pagkakataon para makapag-ambag at umangat sa ranggo. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang iba. 5,142. Espiritual na jade. Meron ba kayo? Tiningnan sila ni Brother Darwin at nagtanong. Hindi, sabay-sabay na umiling si Taiyon at ang iba pa. Napakabihira ng mga espiritual na jade sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Kahit ang isang henyong disipulo na tulad ni Linlin, na lubos na pinahahalagahan ng kanyang sekta, ay mayroon lamang isang piraso. Kung tungkol naman sa mga disipulo na may ordinaryong katayuan tulad nila, kadalasan ay hindi nila makukuha ang isa, at mas kaunti pa ang kanilang dala nito. Og. Nawala ng malay si Brother Darwin. Hindi ito binanggit ni Terence sa kanya. Hindi niya mabubuksan ang teleportation formation ng walang spirit jade. Hindi ba't sayang ang biyaheng ito? Gayunpaman, sa sandaling ito, ang doktor na nakasalamin ay direktang lumapit. Sa pamamagitan ng pag-iling ng kanyang itim na roba, inilabas niya ang isang maliit na bag ng espiritual na jade. Natigilan pa rin si Brother Darwin, ngunit sabay-sabay na nilunok ni Taiyon at ng iba pa ang kanilang laway.
Ngayon lang sila nakakita ng ganito karaming spiritual jade sa buong buhay nila. Ang misteryosong lalaking nakaitim na ito ay talagang mayaman. Ang hindi niya alam ay kayang magdala ng mga resources ang central headquarters papunta at pabalik sa Sky-class island. Mayroon siyang kahit gaano karaming spiritual jades hanggat gusto niya, at ang doktor na nakasalamin ay naghanda na para dito bago pa man ang operasyon. Bakit nakatayo pa kayo dyan? Tara na. Tiningnan sila ng doktor na nakasalamin at hinimok. Mabilis na pumasok sina Brother Darwin, Taeyeon, at ang iba pa sa pormasayo ng teleportasyon. Sa isang kislap ng puting liwanag, agad na na-teleport ang lahat patungo sa transfer point. Dahil ang bawat sinaunang sekta ay may kanya-kanyang nakal ang isla kung saan matatagpuan ang pormasayo ng teleportasyon ay walang tao sa oras na ito, at walang sinuman ang makikita. Misteryosong lalaking nakaitim, ano ang susunod nating gagawin? Haharapin ba natin ang mga eksperto ng sinaunang alyansa? Hindi napigil ang magtanong ang kapatid na si Darwin. Bagamat siya ang especially iyan ni Terence, hindi alam ito ng mga eksperto ng sinaunang alyansa. Paano kung mamatay sila sa isang laban? Hindi man lang sapat ang mga tao sa gitna para punan ng mga puwang sa pagitan ng kanilang mga ngipin. Siyempre hindi, tanga ka. Ngumisi ang doktor na nakasalamin at sinabi sa malalim na boses, bagamat hindi kalakihan ang lugar na ito, dahil isa itong arkipelago, sa palagay ko ay makakahanap tayo ng mas liblib na lugar na mapagtatagwan. Maaari nating imbestigahan ang sitwasyon at maghintay ng pagkakataong kumilos. Napakarami natin dito. Ngumisi si Brother Darwin. Kahit isa o dalawang tao lang, makakahanap sila ng maliit na isla o kagubatan na mapagtatagwan. Gayunpaman, mayroong kabuoang 17 tao, at napapaligiran sila ng mga eksperto mula sa sinaunang alyansa. Hindi madaling magtago mula sa kanilang mga mata at tainga. Sino ang nagsabing tatago sila? Tayo lang ang kailangang magtago. Nakalimutan mo na ba na sina Taeyeon at ang iba pa ay mga miyembro ng sinaunang alyansa? Ano ang saysay ng pagtatago? Tumawa ang doktor na nakasalamin. Pero may mga kapintasan pa rin. Halimbawa, dahil wala silang mga spiritual jade, paano sila nakapag-teleport ng mag-isa? Dapat sana ay nakakuha si Brother Darwin ng ilang kaalaman sa punong tanggapan ng Central sa panahong ito, at malinaw na mas maingat at maalalahanin siya sa kanyang mga pagsasaalang-alang. Kung noon pa man, hindi sana siya naging ganito kaingat. Isa nga itong depekto, pero hindi mahalaga. Basta't mag-iingat ako, pwede ko lang itong baliwalain ng kaunti. Sa pinakamatagal, masasabi kong may itinago akong espiritual na jade. Kahit may makaalam nito na may lihim na motibo, magmumukha lang silang kakaiba. Walang magiging problema. Tumigil ang doktor at saka sinabi, pero kailangan mong tandaan, pagbalik mo, iwasan mong makipag-ugnayan sa mga nakatatandang at nakababatang kapatid na kilala mo. Makinig ng mas madalas at bawasan ang pagsasalita. Pagkatapos mong imbestigahan ang mga bagay ng kani-kanilang sekta, mag-ulat ka sa amin, naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Sabay-sabay na tugon ni Taeyeon at ng iba pa. Matapos nilang magkasundo sa isang lugar, agad silang naghiwa-hiwalay. Natagpuan ni na Brother Darwin at ng doktor na nakasalamin ang isang maliit na isla sa gilid at nagtago doon, tahimik na naghihintay ng balita mula kay Taeyeon at sa iba pa. Ginamit ni Darwin Bro ang dahilan ng pagpapatrolya sa lugar para maiwasan ang doktor at gusto sanang palihim na kontaken si Terence, pero natulala siya nang kinuha niya ang kanyang telepono. Walang signal. Sa ganitong paraan, wala siyang paraan para makontak si Terence. Hindi niya maiwasang mag-alala, pero hindi niya alam na dahil pala sa kawalan ng signal kaya mabilis na nahulaan ni Terence na nakapasok na siya sa transit point kaya nagmadali siyang bumalik. Pagkatapos mag-teleport pabalik sa transfer point, ang unang naisip ni Terence ay bumalik sa North Island para tingnan ang sitwasyon, ngunit agad niyang binaliwala ang ideya. Hindi niya makontak ang kapatid na si Darwin, ngunit nahulaan niya na hindi sapat ang katangahan ng Central para direktang atakihin ang sinaunang alliance. Tiyak na nagtatago sila sa dilim at palihim na gumagawa ng isang bagay na naaayon sa estilo ng Central. Matapos mag-isip ng ilang sandali, isang ideya ang pumasok sa isip ni Terence. Ang kanyang essence spirit ay naglaho sa isang nakikitang bilis, ngunit hindi dahil babalik siya sa isla, pupunta siya sa scout sa kalangitan.
Sa buwang ito, ang espiritu ng Yuan ni Terence ay nasa tugatog pa rin ng foundation stage, ngunit hindi ito naging walang pakinabang. Ang kanyang kontrol sa kanyang espiritu ng Yuan ay napakadalisay na ngayon, at kaya niyang baguhin ang kanyang espiritu ng Yuan sa ibang anyo sa maikling panahon. Mula sa isang partikular na pananaw, ang kakayahang ito ay mas kasiya siya pa kaysa sa pagbabalik ng kanyang lakas sa Golden Core stage. Kahit man lang sa praktikalidad, ang pagiging espiritu ay isang lubhang kapaki-pakinabang na kasanayan. Siyempre, mataas din ang mga panganib na kaakibat nito. Walang silbi ang mga normal na pisikal na pag-atake laban sa mga espiritu, ngunit pagdating sa mga bagay tulad ng refinement fire, hindi kayang pigilan ng spirit form. Hindi dapat kalimutan na kahit ang mga multo na iyon ay walang magagawa tungkol dito, lalo na ang isang kalahating luto na si Terence. Bukod doon, ang anyo ng isang Yuan spirit ay hindi kasing taibay ng isang Yuan spirit body. Hindi lamang ito kayang gumawa ng maraming bagay, kundi mas maraming enerhiya rin ang nagamit nito kaysa sa isang Yuan spirit body. Mabuti na lang at mayroon si Terence ng star black hole na ibinigay sa kanya ni Linlin para mapunan ang kanyang spirit energy, kaya hindi niya kailangang masyadong mag-alala tungkol dito. Naging espiritu siya at lumipad sa ere, hindi ganoon kalakas ang kakayahan niyang gumalaw ng mag-isa sa ganitong kalagayan. Kung dahan-dahan siyang lulutang, sino ang makakaalam kung kailan siya makakalutang sa paligid ng mga isla? Ngunit pagkatapos ng buwang ito ng pagsasanay at paggalugad, may mga natutunan si Terence. Parang paglalayag sa dagat, kailangan niyang malaman kung paano gamitin ang hangin para makakuha ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Matapos umangat ng 10 metro sa ere, lumawak ng husto ang kanyang paningin. Kung aakyat pa siya ng mas mataas, makikita pa niya ang mga nakapalibot na isla. Dahil sa natatanging pananaw ni Terence, madali lang para sa kanya na makahanap ng isang bagay dito. Gayunpaman, hindi iyon ginawa ni Terence. Tutal, hindi naman madali ang simoy ng dagat, at habang tumataas ang kanyang akyat, mas malakas ang hangin. Masyadong mapanganib na gawin iyon, lalo na't napakahina ng kanyang espiritu. Mabuti na lang at maganda ang anggulo ng tanaw sa taas na ito. Hindi magtatagal at makikita niya ang buong isla. Basta't matyaga siya, hindi magiging mahirap galugarin ang buong arkipelago, kaunting panahon na lang. Pagkatapos ng kalahating araw, sa wakas ay natagpuan ni Terence si Darwin, at natural lang, natagpuan niya ang misteryosong doktor na nakaitim. 5,143. Nasaan yung espiritu siya at hindi niya makita? Mahirap siyang matukoy ng mga normal na tao, pero hindi naman siya isang master ng doktor, kaya hindi niya napansin si Terence na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Kung tungkol naman sa iba pang tayon at sa iba pang nakakalat, hindi sinasadyang binantayan ni Terence ang bawat kilos nila. Una, hindi niya kayang bantayan silang lahat, at pangalawa, kailangan lang niyang bantayan ang doktor at si Darwin. Natural lang, malalaman niya ang lahat ng halos hindi na niya kailangan pang dumaan sa ganoong kalaking problema. Tulad ng doktor, hindi napansin ni Darwin ang pag-ubo ni Terence. Nag-aalala pa rin siya kung paano kokontaken si Terence. Humarap siya sa doktor at nagreklamo, mahigit kalahating araw na. Bakit wala pa rin ginagawa sina Tayon at ang iba pa? May nangyari ba? Gusto mo bang palihim akong lumabas at tingnan ito? Ikaw. Hindi ka miyembro ng sinaunang alliance, paano kung makita kang pag-alagala? Lahat sila ay mga eksperto sa yugto ng pagtatatag ng foundation, at maging ang mga nasa yugto ng Golden Core. Hindi ka ba takot sa kamatayan? Sumulyap sa kanya ang doktor na nakasalamin. Sa tingin ko hindi. Hindi naman malaki o maliit ang mga islang ito, at hindi gaanong maraming tao ang nagtitipon dito. Hanggat mag-iingat ako, hindi ako matutuklasan. Buong kumpiyansang sabi ni Darwin. Gusto lang niyang lumabas at subukan ang kanyang swerte. Nahulaan niya na babalik si Terence sa loob ng ilang araw. Kung suswertehin siya, baka masalubong niya ito. Ayaw niyang mahulog sa patibong ng propesor. Natawa ang doktor na nakasalamin sa sarili nang marinig ito. Matagal na niyang alam ang tungkol sa pinagmulan ni Kuya Darwin, kaya natural niyang mahulaan kung ano ang iniisip ni Kuya Darwin. Kung nasa labas sila, maaari niya itong talunin sa sarili niyang laro. Gayunpaman, ang arkipelagong ito ay isang transit point sa pagitan ng sinaunang Jiangho at ng sekular na mundo.
Sa teorya, tanging ang mga tao ng sinaunang alyansa ang lilito dito. Kapag natuklasan si Kuya Darwin, madali nitong masisira ang malaking plano, kaya't maaari na lamang niyang isuko ang ideyang ito. Huwag kang mag-alala, isang araw pa lang ang nakalipas. Sa tingin ko ay may balita na tayo sa lalong madaling panahon. Hindi binigyan ng doktor na nakasalamin ng salamin si Kuya Darwin ng pagkakataong magpatuloy at direktang sinabi, iyon lang. Magpapahinga muna ako. Bantayan mo ako. Walang magawa si Brother Darwin sa pagsuko. Pagkatapos ng kalahating araw, si Taeyeon at ang iba pang mga eksperto sa pagtatatag ng pundasyon na ipinadala upang mag-imbestiga ay dumating upang iulat ang sitwasyon ng paisa-isa. Tutal, sila ay mga disipulo ng kani-kanilang mga sekta, at hindi sila magkasamang lumitaw. Pabalik pa lang sila sa kani-kanilang maliliit na isla, kaya hindi sila masyadong nagdulot ng hinala. Mabilis nilang nalaman ang kamakailang sitwasyon ng kani-kanilang mga sekta. Matapos ibuod ang maulat mula sa lahat, nag-isip na sinabi ng doktor na nakasalamin, kung gayon, ligtas at maayos ang iba pang mga sinaunang sekta. Ang pinakasikat kamakailan ay ang sekta ng Berdeng Ulap ng North Island, at ang sekta ng Espada ng Niebe, na dumanas ng malaking pagkalugi. Tama. Pinag-uusapan ito ng lahat at nagdudulot ito ng malaking kaguluhan. Talagang nawalan na ng bait ang sekta ng Snow Sword sa pagkakataong ito. Si Taeyeon, nasabik na magbigay ng komento, ay nagmadaling sumagot. Bagamat walang mga disipulo ng sekta ng Snow Sword na naroroon, ang pangyayaring ito ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan kaya imposibleng hindi nila ito malaman. Bukod pa rito, ang arkipelago ay napakalaki lamang, at bihira lamang magkaroon ng bagong nangyayari. Nang magtipon ang lahat, wala na silang ibang mapag-usapan maliban dito. Si Wuking, isang maagang yugto ng Gold Core Cultivator, at si Janfeng, isang perpektong Foundation Establishment Cultivator. Sila ang dalawang pinakamalakas na Foundation Establishment Cultivator ng Archaic Alliance, ngunit ngayon ay pareho na silang napilayan. Nakakatuwa ito. Kinurot ng doktor na nakasalamin ang kanyang baba at bamulong. Hindi lang yan, simula nang maging pile ang 2 taong ito, sinasabing nagtatago sila sa kubo na gawa sa kahoy sa kagubatan at hindi lumalabas. Hindi man lang nila nakikita ang mga tao mula sa sekta ng Snow Sword. Bukod pa rito, napakaraming araw na ang nakalipas mula noong insidente, ngunit ang maliit na mundo ng martial arts noong sinaunang panahon ay nagpadala lamang ng simbolikong sulat pabalik. Walang mga tableta o reinforcement, at lahat sila ay nagsabing sumuko na ang mga nakatataas sa sekta ng Snow Sword sa 2 taong ito, hehe. Pagpapatuloy ni Taeyeon. Hindi kaya. Dahil isa siyang makapangyarihang eksperto, paano siya basta-basta isusuko? May pagtataka sa mukha ni Brother Darwin. Kapatid na Darwin, may hindi ka alam. Pragmatiko ang mga tao ng sinaunang alyansa kung tutuusin, pero hambog naman sila kung tutuusin. Bagamat parehong sikat na henyo sina Wuking at Janfeng, kung normal lang ang kanilang mga pinsala, paprotektahan sana sila ng sekta ng Espada ng Niebe kahit ano paman. Tutal, maaari naman silang sanayin para maging haligi ng sekta sa hinaharap. Pero ngayon, sila ay naging mga taong may kapansanan na. Ano ang silbi ng pagiging may kapansanan? Makatuwiran naman na isuko sila ng mga nakatataas sa sekta ng Espada ng Niebe. Hindi naman ito kakaiba, mabilis na paliwanag ni Taeyeon. Si Brother Darwin ay katulad din ng misteryosong lalaking nakaitim. Para sa kanya, pareho silang nakatataas sa kanya. Para makaakyat, syempre kailangan niya itong pasayahin at ngumiti. Hindi naman masama, hindi naman masama. Natatakot ako na walang mangyari sa kanila. Ngayon, magandang panahon na para gawing isyu ito. Biglang tumawa ng may labis na interes ang doktor na nakasalamin. Paano tayo magsusulat ng artikulo tungkol dito? Tanong ni kapatid na Darwin. Para akitin ang puso ng mga tao para magamit ko. Pumalakpak ng may tuwa ang doktor na nakasalamin. Bagamat dinala niya rito si Taeyeon at ang iba pa para harapin ang mga eksperto ng sinaunang alyansa, hindi niya kailanman naisip ni Kimi na harapin ng harapan ang sinaunang alyansa. Tutal, wala itong saysay at hindi ito makakabuti sa kanila. Ang talagang gusto nilang gawin ay pareho pa rin ng dati, ang makahanap ng pagkakataon na mag-recruit at makontrol ang mas maraming eksperto sa pagtatatag ng foundation.
Kung ang isang disipulo ng sinaunang alliance ay nag-iisa rito, tiyak na hindi sila mag-aatubiling patayin siya. Malinaw na hindi karaniwan ang ganitong uri ng pagkakataon, kaya maaari lamang silang magbago sa isang mas banayad at mas palihim na pamamaraan, mula sa paggamit ng malakas at direktang pagkontrol sa droga patungo sa palihim na pagrekrut at pagpasok ng palihim. Gaya ng kasabihan, hindi nangangagat ang mga langaw ng mga itlog na walang tahi. Kung walang nangyari sa mga tao ng sinaunang alyansa, ang doktor na nakasalamin at ang iba pa ay hindi magkakaroon ng pagkakataong palihim na pumasok dahil ang mga ordinaryong disipulo ng sinaunang alyansa ay hindi sila papansinin. Maaari pa nga silang atakihin ng direkta. At ngayon, ibinigay na ni Wuking at Jianfeng ang kanilang pagkakataon sa kanila. Paano natin sila kukunin? Hahanapin ba natin sila ng direkta? Mabilis na tanong ni Brother Darwin. Ito. Nag-isip sandali ang doktor at tinanong si Taiyon at ang iba pa, sabi mo ngayon lang nagtatago sina Wuking at Jianfeng sa maliit na bahay na gawa sa kahoy sa kagubatan, at hindi lumalabas para makipagkita kahit kanino. Oo, pero wala kaming kasama mula sa sekta ng Espada ng Niebe, kaya hindi namin alam ang eksaktong sitwasyon. Sagot ni Taiyon. Kung malayo ang lokasyon ng bahay na gawa sa kahoy, pwede kaming pumunta roon ni Darwin para tingnan ito. Gayunpaman, mahirap sabihin kung hindi natin malalaman ang eksaktong sitwasyon ngayon. Kung may ibang mga disipulo ng sekta ng Snowsword sa malapit, magiging abala sila kung makita nila tayo. Huminto ang doktor na nakasalamin at tumingin sa lahat. Paano kung ganito? Para makasiguro, pipili ako ng isa sa inyo para gawin ito. Sino ang pupunta? 5,144. Kahit walang mga disipulo ng Snowsword Sect sa kanila, lahat sila ay miyembro ng Immemorial Alliance. Hindi naman malaking bagay ang paminsan-minsang pagbisita sa isla ng Snowsword Sect. Nakakahanap lang sila ng dahilan para bisitahin ang kanilang mga kaibigan. Sasama ako. Walang pag-aalinlangang tumayo si Taiyon. Sa kanyang paningin, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para makapag-ambag. Kung ma-recruit niya sina Wuking at Jianfeng para sa Central, tiyak na magiging malaking kontribusyon ito. Kahit hindi siya kapantay ni Kuya Darwin at ng iba pa, kahit papaano ay mas mataas pa siya ng isang angkla kaysa sa iba pang mga eksperto sa Foundation establishment stage na naruroon. Maaari pa nga niyang makuha ang posisyon bilang kapitan. Isa itong pagkakataon na hindi dapat palampasin. Sige, kung gayon ay umalis ka na. Agad na tumango ang doktor na nakasalamin. Noon pa man ay higit niyang pinagkakatiwalaan si Taiyon sa grupo. Kung ibang eksperto lang ito sa pagtatatag ng foundation, matatakot siyang malantad ang sarili. Ang pagkusa ni Taiyon na humingi ng tulong ang eksaktong gusto niya. Oo, hindi mabibigo ang nasasakupang ito sa misyong ito. Mabigat na tumango si Taiyon. Tinawag siya ng doktor na nakasalamin at binigyan ng pangalan bago siya pinakawalan. Si Taiyon ay puno ng ambisyon at agad na nagtungo sa eksklusibong isla ng sekta ng Espada ng Niebe. Habang nagsasagwan si Taiyon sa kanyang bangka papunta sa pampang ng mag-isa, pinigilan siya ng isang disipulo ng sekta ng Snowsword. Sinuri siya ng disipulo at sinabing, saang sekta ka nagmula? Hindi mo ba alam na teritoryo ito ng sekta ng Snowsword? Paano ka basta-basta nakakapasok? Naku, nakatatandang kapatid, ako si Taiyon mula sa sekta ng Libong Talam. Nabalitaan kong nasa problema ang kaibigan kong si Jianfeng, kaya pumunta ako para tingnan ito. Pakiusap, bigyan mo naman ako ng pabor, walang pag-aalinlangang sagot ni Taiyon. Si Taiyon ng sekta ng Libong Talam. Kaibigan ka ba ni Jianfeng? Natigilan ang disipulo ng sekta ng Espada ng Niebe. Oo, alam din ng nakatatandang kapatid na ito na ang ating dalawang sekta ay bahagi ng Middle Island Alliance, at ang aming relasyon ay palaging maganda. Nagkataon lang na nakilala ko si Jianfeng, at para kaming mga matandang magkaibigan sa unang pagkikita. Ngayong nabalitaan kong naaksidente siya, makatuwiran na puntahan ko siya at ipahayag ang aking nararamdaman, buntong hininga ni Taiyon. Ganito pala. May isang taong handang bumisita kay Jianfeng sa ganitong oras. Napakamaalalahanin mong tao.
Umiling ang disipulo ng sekta ng Snow Sword. Bagamat sinusuportahan si Janpeng ng ama ng pinuno ng sekta ng Vice, walang sino man ang maglalakas loob na saktan siya kapag siya ay nalulungkot kahit na isa na siyang may kapansanan ngayon. Gayunpaman, malamig ang mundo, at ang mga nakatatandang at nakababatang kapatid na dating umiiling at kumakaway kay Janpeng ay matagal nang iniiwasan siya. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong bumibisita sa kanya, at isa pa nga itong mula sa ibang sinaunang sekta. Masyado kang mabait, ginagawa ko lang ang lahat para ipakita ang aking sinseridad. Bamantong hininga si Taiyon. Sige, dahil ganoon nga, isasama kita roon. Hindi ka disipulo ng Snow Sword Sect, kaya hindi ka namin maaaring hayaang maglakad ng malaya. Sundan mo ako. Tumango ang disipulo ng Snow Sword Sect. Sige, salamat, nakatatandang kapatid. Paulit-ulit na ikinuyom ni Taiyon ang kanyang mga kamay. Sa pangunguna ng disipulo ng sekta ng Espada ng Niebe, dumating si Taiyon sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Mukhang napakaliblib nito, at walang gaanong tao sa paligid. Matapos magpasalamat, agad siyang pumasok. Sino yan? Dalawang boses ang sabay na umalangaw-ngaw sa maliit na bahay na gawa sa kahoy. Isa sa kanila ay si Wuking, at ang isa naman ay si Janpeng. Ngayong sila ay may kapansanan na, iyon na ang pinakamaselang panahon para sa kanila. Sa sandaling makita nilang pumasok ang isang estranghero, agad silang umakto na parang nakaharap nila ang isang matinding kaaway. Huwag kang kabahan, wala akong masamang intensyon sa iyo. Para maging mas tumpak, dapat akong ituring na lucky star mo. Ngumiti si Taiyon, nagkunwaring malalim ang iniisip. Lucky star. Anong klaseng lucky star ka? Kumunat ang noo ni Janpeng habang tumitingin mula pataas hanggang pababa. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Wuking. Patuloy siyang tumingin sa kanya at sinabing, sino ka? Sabihin mo sa akin kung bakit ka nandito. Ikaw ba si Wuking? Gaya ng inaasahan sa pinakabatang eksperto sa Golden Core Stage ng Snow Sword Sect, ang kanyang tindig ay talagang pambihira, humanga ako. Tumango si Taiyon, at saka ibinahagi ang pangalan ng kanyang pamilya, ako si Taiyon ng Thousand Blade Sect. Sekta ng Libong Talem. Taiyon. Nagtatakang nagkatinginan sina Wuking at Janpeng. Hindi isang maliit na sekta ang sekta ng Libong Talem, pero si Taiyon ay isang taong walang kwenta. Hindi siya sikat, at kahit kailan ay hindi pa nila siya naririnig. Nabalitaan kong kayong dalawa ay binugbog at iniwan pa ng mga nakatataas sa sekta ng Snow Sword. Kaya nga ako narito para bisitahin kayong dalawa, tumingin si Taiyon sa kanilang dalawa at sinabing. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Sinong nagsabing pinabayaan ako? Hindi mo ba alam na ang tatay ko ang pinuno ng Vice Sect ng Snow Sword Sect? Sino ka sa tingin mo para pagtawanan ako? Sa sobrang galit ni Janpeng ay napapadyak siya. Sa pagkakataong ito, maging ang ekspresyon ni Wuking ay naging hindi maganda. Malamig siyang sumangot at sinabing, kung tapos ka na, umalis ka na. Huwag kang magmadali, nandito ako para sa isang misyon. Bukod sa pagbisita sa iyo, nandito rin ako para ipakita sa iyo ang daan. Biglang tumawa si Taiyon. Anong maliwanag na landas? Parehong natigilan sina Wuking at Janpeng. Siguro hindi ka nais-nais ang pakiramdam ng pagiging isang pile, di ba? Paano kung may paraan ako para matulungan kayong dalawa na mabawi ang inyong lakas? Tinaasan ni Taiyon ang kanyang kilay. Ano? Anong sinabi mo? May paraan ka ba para maibalik ang lakas natin? Sa pagkakataong ito, hindi lang si Janpeng ang napatayo sa gulat, kundi maging si Wuking ay nagulat din. Nitong mga nakaraang araw, silang dalawa ay nakakulong sa maliit na bahay na gawa sa kahoy. Mula sa dating walang kapantay na mga henyo, sila ay naging walang nakakapansin. Ang pakiramdam ng pagkahulog mula sa langit patungo sa impyerno ay sapat na upang magpabagsak sa isa. Kung mayroon silang pagkakataong mabawi ang kanilang lakas, tiyak na gagawin nila ito anuman ang mangyari. Ang mga salita ni Taiyon ay parang huling dayami na kakapit sa kanila. Siyempre naman. Bakit pa ako pupunta rito? Natatawang sabi ni Taiyon.
Huwag mong sabihing mayroon kang dalawang 5th grade great recovery pills. Naiinip na lumapit si Janfeng at nagtanong. Sa pagkakaalam niya, ang tanging paraan para gumaling siya at si Woking sa mga pinsala ay ang uminom ng 5th grade great recovery pill. Gayunpaman, kahit ang kanyang ama, ang deputy sect leader, ay hindi makakuha ng ganoong bagay. Si Taeyeon na ito ay isang walang kwentang tao lamang sa Thousand Blade Sect. Paano niya nagagawang magkaroon ng ganito kaalagang bagay? Puno rin ng gulat ang mukha ni Woking. 2 table task para sa paggaling sa ika-5 baitang. Napakayabang naman nitong si Taeyeon. Hindi ito kasing simple ng pagbawi ng iyong lakas. May paraan pa nga ako para mapataas ng malaki ang iyong lakas. Ano sa palagay mo? Patuloy na nagsalita si Taeyeon ng mga nakakagulat na bagay. Totoo ba ang sinabi mo? Halos mapanganga si Janfeng. Isa na ngang biyaya ang mabawi ang kanilang lakas gamit ang isang mahusay na pildores para sa paggaling na pang-5 baitang. Sinabi pa nga ng lalaking ito na maaari nitong dagdagan ang kanilang lakas ng malaki. Hindi ka panipaniwala ito. Gayunpaman, kumalma na si Woking. Walang ekspresyon niyang tiningnan si Taeyeon at sinabing, ano ang mga kondisyon? Si Woking nga ay si Woking. Matalino siyang tao. Papuri ni Taeyeon sa kanya, at saka dahan daw ang sinabi habang nakatingin sa kanilang dalawa, simple lang ang mga kondisyon. Samahan mo kami. 5,145. Samahan ba kayo? Sino kayo? Nanliit ang mga mata ni Woking. Magandang tanong pero hindi ko pa masasabi ang sagot. Isa na lang ang pagkakataon mo. Gusto mo bang sumama sa amin? Pwede niyong sabihin sa akin ngayon din, diretsyong sabi ni Taeyeon. Ayaw mo man lang sabihin sa amin kung sino ka, at gusto mo kaming magdesisyon ngayon. Nag-alangan si Janfeng. Walang libreng pananghalian sa mundong ito. Kung totoo ang sinabi ni Taeyeon, malaki ang magiging kapalit nila ni Woking. Paano kung isa itong fire pit? Sige, papayag ako. Diretso lang ang sagot ni Woking, walang pag-aalinlangan. Hindi kaya. Pumapayag ka na lang ba sa kahilingan niya ng ganoon na lang? Paano kung isa itong patibong? Nagulat si Janfeng. Sumulyap si Woking sa kanya at sinabing, hindi mahalaga kung patibong ito o hindi. Kung hindi, mamamatay na lang tayo. Paano magiging mas mabuti ang sitwasyong ito kaysa sa kamatayan? Magaling, isa nga siyang prangka na tao. Tuwang-tuwa si Taeyeon nang marinig ito. Sa kanilang dalawa, halata na mas mahalaga si Woking. Dahil pumayag si Woking, mahigit kalahati na ang natapos niyang misyon, at maituturing siyang may hawak ng punong himpilan. Nang makitang aalis si Woking kasama si Taeyeon nang walang pag-aalinlangan, nabalisa si Janfeng. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at inabutan ang dalawa. Patay na ako, sasama ako sa iyo. Ngayong ganito na ang sitwasyon, naunawaan niya na malamang nawala ng maisip ang kanyang ama na si Liping. Nilinaw na ng sekta ng Snow Sword na iiwan nila siya at si Woking. Kung ganoon, mas mabuting sundin na lang niya ang halimbawa ni Woking at isugal ang lahat. Sino ang mag-aakala, baka sakaling mabago niya talaga ang sitwasyon. Kung maituturing ba itong pagtataksil sa sekta ng Snow Sword, hindi na niya ito isinasaalang-alang. Dahil iniwan na siya ng sekta ng Snow Sword, ano ang pagtataksil? Napakagaling. Huwag kang mag-alala. Pangako ko na magugulat ka lang kapag pumunta ka. Hindi ka mabibigo. Napatawa si Taeyeon at agad na inakay silang dalawa palayo sa mga mata at tainga ng mga disipulo ng sekta ng Espada ng Niebe. Palihim silang lumabas sa maliit na daanan at bumalik sa pinagtatagwa ng doktor na may salamin at ng kapatid na si Darwin. Habang nakatingin kina Woking at Janfeng na nakatayo sa harap niya, hindi napigilan ng doktor na purihin si Taeyeon. Ang galing! Ang bilis mo silang nadala rito. Napakahusay at may kakayahan mo. Napakabait ng mga nakatataas. Tuwang-tuwa si Taeyeon nang marinig ito. Gawin mo ang iyong makakaya. Ang sentro natin ay nangangailangan ng isang taong kasing may kakayahan mo. Personal kitang irerekomenda kay Professor Liger. Mayroon kang magandang kinabukasan sa hinaharap, sabi ng doktor na nakasalamin. Salamat, superior. Tiyak na gagawin ng nasasakupang ito ang lahat para mabayaran ka.
Lumuhad si Taeyeon upang ipakita ang kanyang katapatan. Sige, maaari ka nang umalis. Ikinumpas ng doktor na nakasalamin ang kanyang kamay, indikasyon na gusto niyang makausap ng personal sina Wooking at Janfeng. Mabilis na tumango si Taeyeon at umalis. Kumunat ang noo ni Brother Darwin at sinabing, paano naman ako? Iba ka sa kanila. Ikaw ang namamahala sa operasyong ito. Ano ang dapat iwasang pagdudahan? Ang tono ng doktor na nakasalamin ay parang itinuturing niya si Kuya Darwin bilang isang matalik na kaibigan. Sa madaling salita, gusto niyang makuha ang loob ni Kuya Darwin. Ito ay isang pyesa ng chess na handang ibaon sa ilalim ng lupa. Sa pamamagitan lamang ng pagpaparamdam sa kanya na ligtas siya makakagampanan ng mas malaking papel sa hinaharap. Nanatili sa paligid si Taeyeon at ang iba pang mga eksperto sa entablado ng pagtatatag ng pundasyon upang magbantay, naiwan na lamang ang 4 na tao sa pinangyarihan, ang doktor na nakasalamin, ang kapatid na si Darwin, si Wooking, at si Janfeng. Dahil handa kayong dalawa na pumunta rito kasama si Taeyeon, sigurado akong pinag-isipan ninyo ito ng mabuti. Pero may sasabihin muna ako. Kapag sumama ka na sa amin, wala ka ng pagsisisihan, o mas mabuti pang mamatay ka na lang. Dahil may kakayahan kaming suportahan ka, natural lang na may kakayahan kaming itulak ka pababa. Magiging napakasama kung mapunta ka sa isang estado na hindi tao o multo. Mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti bago ka magdesisyon, sabi ng propesor sa hindi mahuhulaan na tono. Dahil pinili kong pumunta rito, hindi ko babawiin ang aking salita. Siyempre, ang premisa ay matutupad mo ang iyong pangako. Bagamat si Wooking ay isang pilot na walang lakas na magsalita, hindi siya natatakot sa harap ng doktor na may salamin at kapatid na si Darwin. Ang mga hindi nakakaalam ay mag-iisip na siya pa rin ang makapangyarihang eksperto sa maagang Gold Core. Ako rin, sabi ni Janfeng. Sige, makakaasa kayo. Siyempre, tutuparin ko ang pangako ko sa inyo. Kung hindi, 2 taong may kapansanan lang ang recruitment namin. Ano naman ang maitutulong nito sa atin? Nakangiting sabi ng doktor. Kung gayon, maaari na ba tayong magsimula? Agad na sabi ni Wooking. Sa tabi niya, nag-aalab ang mga mata ni Janfeng, at ang kanyang mukha ay puno ng kasabikan. Sige, sabi niya. Tumango ang doktor na nakasalamin at kumuha ng 2 tableta mula sa kanyang itim na damit. Iniabot niya ang mga ito sa 2 at sinabing, ang 2 tabletang ito ay sapat na para maibalik ang inyong lakas. Gayunpaman, ito pa lamang ang unang hakbang. Ang susunod ay ang pangunahing palabas. Ito ba ay isang mahusay na pildores para sa paggaling sa ika-5 baitang? Tuwang-tuwa si Janfeng nang makita ito, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon pagkatapos ng isang sulyap. Mukha siyang naloko at galit na sinabi, hindi ito isang mahusay na pildores para sa paggaling sa ika-5 baitang. Talagang nangahas kang linlangan kami. Hindi rin masungit ang ekspresyon ni Wooking. Ang dahilan kung bakit siya agad pumayag ay dahil lamang sa napagdesisyonan niyang ilagay ang lahat ng kanyang itlog sa isang basket. Halata ang mga panganib na kaakibat nito. Kung talagang nagsisinungaling ang kabilang panig sa kanila, wala silang pagkakataon ni Janfeng na baligtarin ang sitwasyon. Isang grade 5 Great Recovery Pill. Sinong nagsabing kailangan kong gumamit ng 5th grade Great Recovery Pill para gamutin ang mga pinsala mo? Bagamat nababalot ng itim na roba ang doktor na nakasalamin, may isip pa rin ang ekspresyon niya sa mga sandaling iyon base sa tono ng boses niya. Siguradong puno ito ng pangungutya at paglalaro. Hindi ba? Nagkatinginan sina Wooking at Janfeng, natigilan. Hindi naman mababaw ang kanilang kaalaman, ngunit sa kanilang kaalaman, walang ibang elixir ang makakagamot sa kanila maliban sa elixir para sa paggaling na nasa ika-5 baitang. Hehe, malalaman natin pagkatapos nating kainin yan. May lakas ka ba ng loob? Tumingin ang doktor na nakasalamin sa kanilang 2 at sinabing, ito. Nabalot si Janfeng sa isang problema. Gayunpaman, si Wooking, na nasa tabi niya, ay hindi umimik. Kinuha niya ang tableta at nilunok ito ng walang pag-aalinlangan. Isa siyang lalaking nagtataguyod ng ganap na katwiran, at alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian sa sitwasyong ito.
Sa halip na mag-atubili at takutin ang sarili, mas mabuting magdesisyon na tahakin ang madilim na landas na ito. Hindi masama, hindi naman masama. Hinahangaan kita. Hindi itinago ng doktor na nakasalamin ang kanyang paghanga kay Wooking. Kung mapapasailalim niya ng taos-puso ang lalaking ito sa kanya at maging kanang kamay niya, tiyak na magtatagumpay siya sa hinaharap. Isa siyang pambihirang talento. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Wooking pagkatapos niyang uminom ng tableta. Hindi siya nagsalita, ngunit agad na umupo nang nakakross ang mga paa at sinimulang gamitin ang kanyang enerhiya upang pagalingin ang kanyang mga pinsala alinsunod sa mga epekto ng gamot. Mukhang may gusto sanang sabihin si Janfeng pero pinigilan niya ang sarili. Gusto niya talagang tanungin kung kumusta na si Wooking sa sandaling ito, at sa kanya pagdedesisyonan kung kakainin niya ito o hindi. 5,146. Gayunpaman, malinaw na wala siyang lugar para magtanong sa oras na ito. Nang makitang parehong nakatitig sa kanya ang doktor na nakasalamin at ang kapatid na si Darwin, sa wakas ay nagpasya si Janfeng na gawin ang lahat. Pinagngingit-ngit niya ang kanyang mga ngipin at nilunok ang tableta. Pagkapasok pa lang ng elixir sa kanyang tiyan, nakaramdam siya ng matinding kirot. Hindi napigilan ni Janfeng ang mapasigaw sa sakit. Nanginig ang buong katawan niya habang gumugulong-gulong siya sa lupa. Hindi niya maisip kung paano makakayanan ni Wooking ang ganitong katindi ng sakit nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Isa siyang halimaw. Pakiramdam ni Janfeng ay malapit na siyang mamatay. Bukod sa matinding sakit, ang kanyang isipan ay puno ng panghihinayang. Pinagsisihan niya ang kanyang pagiging napakatanga na sumunod kay Wooking upang mamatay sa isang sandali ng pag-iinit ng ulo. Bagamat pareho silang may kapansanan, ibang-iba ang sitwasyon niya kay Wooking. Wala nang pag-asa si Wooking at tanging kaya lang niyang ibigay ang lahat. Pero iba siya. Nasa kanya si Liping, ang deputy sect leader, para suportahan siya. Sino ang nakakaalam kung kailan siya makakakuha ng level -5 recover pill para bumuhay sa kanya mula sa mga patay? Kahit na nasa pinakamasamang sitwasyon siya, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at damit. Ngayon, lumabas na talaga siya para mamatay na parang tanga. Kung hindi siya nababaliw, ano siya? Habang tumitindi ang sakit, halos maging berde ang mga bituka ni Janfeng sa panghihinayang. Gayunpaman, nang malapit na siyang sumuko ng tuluyan, biglang nawala ang sakit sa kanyang katawan, na parang hindi ito nangyari kailanman. Pagkatapos, laking gulat niya nang matuklasan na ang mga pinsala sa kanyang katawan ay mabilis na gumaling. Napatulala si Janfeng. Ito ay isang himala. Habang gulat na gulat pa rin si Janfeng, si Wooking, na nasa kabilang panig, ay tumayo na. Bagamat hindi niya maitago ang pagkagulat sa kanyang mukha, 10,000 beses siyang mas kalmado kaysa kay Janfeng. Napakalakas ng tabletang ito. Naniniwala ako na kahit ang isang 5th grade Great Recovery Pill ay hindi magkakaroon ng ganito kalakas na epekto sa pagpapagaling. Anong klaseng tableta ito? Tanong ni Wooking sa normal na tono. Hindi pa siya nakakain ng Grade 5 Great Recovery Pill noon, pero marami siyang alam tungkol dito. Kahit na maibalik ng isang Grade 5 Great Recovery Pill ang kanyang dantian, imposibleng gawin ito sa ganoong kaikling panahon. Alam mo ang kaya mo. Hindi nga ito isang Grade 5 Great Recovery Pill, kundi isang pinahusay na bersyon na ginawa ng aming center. Ang epekto nito sa medisina ay 10 beses kaysa sa isang Grade 5 Great Recovery Pill. Tumawa ng may pagmamalaki ang doktor na nakasalamin. Ganoon ba kalakas? Sa wakas ay tumugon si Janfeng at mabilis na nagtanong, ngayon, maaari mo bang sabihin sa amin kung anong uri ng organisasyon ang iyong tinutukoy? Walang dapat madaliin. Bakit hindi ninyo maingat na maranasan ang mga pagbabago sa inyong mga katawan? Sabi ng doktor. Pagkatapos ng kanyang paalala, biglang nagsalita si Janfeng nang may gulat at tuwa, na para bang nakatuklas siya ng isang bagong kontinente, ha? Parang mas lumawak ang mga meridian ko kaysa dati. Umaasa ang mga cultivator sa mga meridian sa kanilang katawan upang paandarin ang kanilang zinchi. Kung mas malapad ang mga meridian, mas magiging walang sagabal ang zinchi, at natural, mas maraming zinchi ang maaaring mapakilo sa isang iglap.
Sa madaling salita, kung mas malakas ang master, mas magiging malapad ang mga meridian. Isa itong talagang kasiyas ang pagbabago. Nadama ni Janfeng na kung gagaling siya, ang kanyang lakas ay magiging mas malakas kaysa sa kanyang dating tugatog na estado. Isa lamang itong biyaya na nakabalat kayo. Hindi lang ito lumawak, kundi mas tumigas din ito. Medyo kakaiba ang ekspresyon ng mukha ni Wuking. Tama, mukhang mas mahirap nga. Mabuti na lang. Sa ganitong paraan, mapapakilos ko ang aking tunay na chi nang walang anumang alalahanin at hindi ko na kailangang mag-alala na sasabog ang aking mga meridian. Mas lalong nagulat si Janfeng. Tulad ng paglawak ng kanyang mga meridian, ang pagtigas ng kanyang mga meridian ay mabuti rin dahil wala na siyang mahihiling pa. Dapat malaman na ang mga makapangyarihang teknik sa martial arts na iyon ay nangangailangan ng pagpapakilos ng malaking dami ng Zen Chi sa isang iglap, at maraming beses, kailangan nilang habulin ang limitasyon. Kung ang lakas ng kanyang mga meridian ay hindi sapat ang lakas, ang kaunting labis na pagsisikap ay magiging sanhi ng pagsabog ng mga ito, at siya ay halos mamatay muna. Ngunit ngayon na ang kanyang mga meridian ay naging mas matigas, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol dito. Mali ka. Maaaring hindi ito magandang bagay. Umiling si Wuking. Bakit ko naman gagawin? Naguguluhan si Janfeng. Sa panandaliang panahon, maaari nga tayong palakasin nito, ngunit sa pangmatagalan, katumbas na rin ito ng pagpatay sa ating potensyal sa hinaharap. Dahil kung mas matigas ang mga meridian, mas mahirap itong malampasan at muling maitatag, at mas magiging mahirap itong malampasan sa hinaharap, sabi ni Wuking sa malalim na boses. Kamangha-mangha, kahanga-hanga. Tunay kang pambihira. Ikaw ang unang nakaunawa nito sa napakaikling panahon. Pumalakpak ang propesor. Patayin mo na ang potensyal mo sa hinaharap. Hindi maiwasan ni Janfeng na medyo mapang-anga. Hindi niya ito naisip kailanman. Kung ikukumpara kay Wuking, ang dating nangungunang tagapagtatag ng pundasyon ng sinaunang alliance, malayo ang nahuhuli niya. Tama iyan, pero hindi mo kailangang kabahan. Bagamat mas magiging mahirap itong malampasan sa hinaharap, tiyak na mas magiging kapaki-pakinabang ito kaysa sa makakasama sa iyo. Ang pinahusay na bersyon ng Grade 5 Great Recovery Pill ay kayang kumpunihin ang dantian at baguhin ang mga meridian. Ito ay para ihanda ang pundasyon para sa iyo. Susunod, panahon na para masaksihan ang isang himala. Misteryosong ngumiti ang doktor na nakasalamin. Pagkatapos ay kumuha siya ng dalawang kakaibang hugis na tableta mula sa kanyang itim na damit at iniabot sa dalawa. Nagkatinginan sina Wuking at Janfeng. Bagamat may ilang pagdududa sa kanilang mga puso, ang kanilang tiwala sa doktor na nakasalamin ay malinaw na tumaas ng malaki sa tulong ng pinahusay na Grade 5 Great Recovery Pill. Kinuha nila ito at agad na isinubo. Pagkalipas ng kalahating araw, tila tuluyang nagbagong anyo sina Wuking at Janfeng. Ang aura sa paligid nila ay ibang-iba na ngayon, at bawat isa sa kanila ay 10 beses, o kahit 100 beses na mas malakas. Ako na ba ay naging master ng Golden Core Stage? Hindi makapaniwalang naramdaman ni Janfeng ang mga nakamamanghang pagbabago sa kanyang katawan. Para siyang nasa isang panaginip. Ilang taon na siyang natigil sa Foundation Stage. Sinubukan niya ng hindi mabilang ngunit hindi pa rin siya nakarating sa susunod na antas. Ngayon, bigla na lang siyang naging master ng Golden Core Stage. Kahit sino ay maghahinala na nananaginip lang sila. Kasabay nito, si Wuking ay nalubog din sa isang estado ng kawalan ng paniniwala at pagkabigla. Hindi tulad ni Janfeng, na mula sa yugto ng perpeksyon ng pundasyon patungo sa maagang yugto ng Golden Core Realm, siya ay 4 na beses na magkakasunod na umakyat mula sa maagang yugto ng Golden Core Realm, at naging isang late-stage Golden Core expert sa isang iglap. Ngayon lang nila naunawaan kung bakit binago ang kanilang mga meridian para maging napakalawak at matibay. Ito ay para mapaglabanan ang napakalakas na katangiang panggamot ng pangalawang hindi kilalang tableta. Kung hindi, lalo na ang biglaang pagtaas ng lakas, matagal na sana silang dalawa ay sasabog dahil sa walang kapantay na epekto ng tunay na chi, at maging ang kanilang mga katawan ay maaaring magpira-piraso.
Ang hindi alam nilang dalawa ay hindi lamang ito epekto ng elixir. Ang pangunahing dahil ay mayroon silang natatanging talento. Kung ibang mga disipulo lang ito ng sinaunang alyansa sa ordinaryong talento, hindi nila magagawang makalusot sa Golden Core stage kahit inumin pa nila ang elixir. Matagal na nilang hindi kayang tiisin ang matinding epekto ng medisina at magiging mga bangkay na walang silbi. 5,147. Binabati ko kayong dalawa, may darating na mabuti pagkatapos ng masama. Sa tingin ko, ang mga nakatataas sa inyong Snowsword sect ay malamang na naghahanap ng mabibaylang gamot para sa panghihinayang. Inaasahan na ito ng doktor na nakasalamin at tumayo sa gilid na may bahagyang ngiti. Napakagaling niyan. Napakagaling niyan. Eksperto na ako sa Jindan ngayon, tingnan natin kung sino ang makakapigil sa akin ngayon, wahahaha. Ang dating kawalan ng pag-asa at paghina ng loob ni Janfeng ay napawi, at bigla siyang naging mayabang. Maging ang paraan ng pagtingin niya sa doktor na nakasalamin at kay Kuya Darwin ay hindi na kasing galang gaya ng dati. Sa halip, sinimulan niya silang hamakin. Tutal, sa lakas pa lang, ang dalawang taong ito ay wala man lang kahit kaunting lakas ng foundation stage, at isa na siyang mataas at makapangyarihang early Jiedan stage master, hindi sila magkapantay. Ang lakas ang nagtatakda ng karapatang magsalita, at saka, lagi siyang mayabang at arrogant, ngayong bumalik na ang dati niyang gawi, natural na naging mapagmataas na siya. Ang kilos ni Wuking ay hindi naiiba sa dati, maliban sa wala siyang ekspresyon at malamig na nakamasid mula sa gilid. Nang makita ang mayabang na ugali ni Janfeng, biglang tumawa ang doktor at umiling, huwag kang masyadong masaya. Walang libreng tanghalian sa mundo. Bakit hindi mo muna tingnan ang iyong dantian? Dantian. Natigilan sandali si Janfeng, mabilis niyang tiningnan ang kanyang dantian at wala siyang nakitang kakaiba. Gayunpaman, nang suriin niya ito sa pangalawang pagkakataon, bigla siyang nakakita ng kakaibang zinchi na gumagala sa kanyang dantian. Ang zinchi na ito ay napakahina, at kung hindi niya ito susuriing mabuti, hindi niya ito mahahanap. Hindi ito makontrol o masisira. Hindi maiwasan ni Janfeng na mabigla, ano ba itong totoong chi? Nakalalasong gas. Sa totoo lang, alinman sa mga pinahusay na tableta na ginawa ng aming center ay may dalang nakalalasong gas. Ang nakalalasong gas na ito ay karaniwang nagtatago lamang sa iyong dantian at hindi magdudulot ng anumang pinsala. Gayunpaman, pagkalipas ng mahabang panahon, ito ay magiging aktibo. Kapag lumabas na ito sa iyong dantian, mamamatay ka na. Tumawa ang doktor na nakasalamin. Ano? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Janfeng, at mabilis siyang nagtanong, kung gayon, hindi ba't siguradong mamamatay tayo? Huwag kang masyadong kabahan. Ang mga pinahusay na gamot mula sa ating sentro ay mga bihirang produkto na hindi mabibili kahit sa labas. Paano natin masasayang ang mga ito? Hanggat ginagawa mo ng maayos ang iyong trabaho, bibigyan kita ng panlunas para makontrol ang lason ng regular. Kung hindi ka makikinig, hahayaan kita sa sarili mong kapalaran. Walang takot na tiningnan silang dalawa ng doktor na nakasalamin. Hindi isa kawang gawa ang sentral, at hindi rin sila mga hanggal. Bagamat binigyang pansin din nila ang pagkontrol sa puso ng mga tao, wala silang iniwang anumang panlilinlang, dahil ang puso ng tao ang pinakamahirap tuklasin at kontrolin sa mundo. Kung ikukumpara, ang drug control ay mas ligtas at mas maaasahan. Siyempre, ang pamamaraang ito ng pagkontrol ay mas simple kaysa sa mga gamot na panghugas ng utak na ginamit ni Taeyon at ng iba pa, ngunit ang bentahe ay hindi nito sinasaktan ang utak, at walang magiging malinaw na epekto. Wala itong iiwan na bakas, at maaari itong mapanatili ang mas maraming potensyal. Sa makatuwid, ang pamamaraang ito ay hindi maaaring gamitin sa mga ordinaryong tao. Sa pamamagitan lamang ng pang-aakit sa mga napupuot sa Primordial Alliance, pagbibigay sa kanila ng mga tableta, at pagkatapos ay paggamit sa kanila upang takutin at kontrolin sila, magagarantiyahan na ito ay magiging ligtas, tulad ni Wuking at Janfeng. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang ulo, si Janfeng, nakakaisip lang na sunugin ang tulay pagkatapos tumawid sa ilog, ay biglang natulala. Matagal siyang natigilan, hindi makapagsalita. Maingat at makapangyarihan.
Mukhang hindi ako nagkamali ng pagpili. Walang pakialam si Woking dito. Sa katunayan, handa na siya para dito sa sandaling matanggap niya ang tableta. Kung walang paraan ng Central para kontrolin sila, malamang ay pinagdudahan niya ang kinabukasan ng organisasyong ito. Para sa kanya, na iniwan ng mga nakatataas sekta ng Snowsword, wala siyang anumang psikolohikal na pasanin sa pagsali sa Central sa oras na ito. Kahit nasabihin sa kanya ng doktor na nakasalamin na gagawa siya ng hakbang laban sa mga tao ng sinaunang alliance ngayon, hindi siya mag-aatubiling. Kung tungkol sa pagkontrol sa mga tableta, wala nang ibang paraan. Malayo pa ang lalakbayin. Siyempre, ang makasali sa center ay isang biyaya na nalinang mo na sa loob ng ilang buhay. Hindi ko na kailangang magsabi pa, natural lang na mararanasan mo rin ito sa hinaharap. Gawin mo ang iyong makakaya, pagmamalaking sabi ng doktor na nakasalamin. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong pumunta sa sekta ng Berdeng Ulap at Mangulo? Si Terence na iyon, si Donovan na iyon, at si Linlin, mas mabuting mamatay na silang lahat. Hindi nang ahas si Janfeng na mag-isip pa ng iba, at mabilis na inayos ang kanyang saloobin. Donovan. Nang marinig ang pangalang ito, ang mga mata ni Woking ay puno ng hangering pumatay. Noong siya ay nasa early Gold Core realm pa lamang, wala siyang laban dito at binugbog na parang patay na aso ng matandang iyon sa publiko. Ngayong ang kanyang lakas ay tumaas na sa late Gold Core realm, syempre kailangan niya itong gantihan gamit ang sarili niyang mga kamay. Nang makita ang nakamamatay na tingin ng dalawa, sumanghal ang doktor na nakasalamin at sinabing may pagkadismaya, napakalaki ng binayaran ko para suportahan ka, maaari kayang para lang maghiganti ka. Pero, nabigla si Janfeng. Simula nang malaman niya ang tungkol sa nakalalasong chi sa kanyang dantian, inayos na niyang kanyang saloobin. Alam niyang isa lamang siyang pyesa ng chess sa harap ng kanyang kalaban, kaya hindi na siya nang ahas na maging mayabang. Kamahalan. Nako, kamahalan. Tawagan mo ang tuktok. Sumulyap sa kanya si Brother Darwin at sinabing. Oo, dalawa kong nakatataas. Kung hindi ninyo kami hahayaang maghiganti, ano ang gusto ninyong gawin namin? Maingat na tanong ni Janfeng. Kung noon pa man, hindi niya kailanman magagawang yumuko at lumuhad ng ganito. Gayunpaman, matapos siyang maparalisa ng 2 beses ng magkasunod, ang kanyang puso ay ibang-iba na ngayon. Wala na ang kanyang mataas at makapangyarihang saloobin na mayroon siya noon. Sa ngayon, ang pangunahing prioridad natin ay ang paghikayat ng mas maraming tao at pagpapalakas ng ating mga puwersa. Kung pupunta ka at maghihiganti ng ganito, maaalerto mo lang ang kalaban at masisira ang ating malaking plano. Binabalaan kita, nang walang pahintulot ko, hindi mo maaaring ipakita ang iyong tunay na lakas sa harap ng iba, kung hindi ay magdudulot ito ng hinala. Sabi ng doktor sa malalim na boses. Ipagpapatuloy ba natin ang pagpapanggap na may kapansanan? Tanong ni Janfeng. Hindi na kailangan yan. Basta't i-aanunsyo mo sa labas ng mundo na nakakuha ka ng isang Grade 5 Great Recovery Pill mula sa maliit na martial world ng sinaunang panahon sa pamamagitan ng isang espesyal na channel, pag-uusapan lang ito ng iba ng saglit. Hindi sila masyadong maghihinala, sabi ng doktor. Hindi naman problema yan. Kung magtatanong, pwede ko namang isisi sa tatay ko. Siya naman ang pinuno ng Vice Sect ng Snowsword Sect. Kung suswertehin man siya, hindi nakakaiba na makakuha siya ng 2 Great Recovery Pills para sa 5th grade. Tumango si Janfeng. Paano tayo makakaakit ng mas maraming tao? Biglang tanong ni Woking. Magandang tanong, kailangan mong hanapin ang mga disipulong may puot na magagamit, at ikaw ang pinakamahusay na halimbawa. Sa tingin ko hindi ko na kailangang magpaliwanag pa, di ba? Sabi ng doktor habang tinatapik ang balikat ni Woking. 5,148. Naiintindihan ko. Tumango si Woking, saka nagtanong, ilang tao ang kailangan nating isama? Basta't natutugunan nila ang mga kinakailangan, mas marami, mas mabuti. Nakangiting sabi ng doktor. Anong nangyari pagkatapos noon? Nagkatinginan sina Woking at Janfeng.
Kahit na uminom na sila ng gamot ng Central at naging miyembro na ng Central, wala pa rin silang alam tungkol sa Central, lalo na kung ano ang gusto nilang gawin. Pag-uusapan natin ang hinaharap mamaya. Huwag kang mag-alala, magkakaroon ka ng pagkakataong makaganti. Pangaalo ng doktor na nakasalamin. Oo. Hindi gaanong matalik ang pagkakaibigan ni Wuking at Janfeng, at ang kanilang mga ugali ay magkasalungat. Gayunpaman, sa sandaling ito, pareho ang kanilang iniisip. Dahil hindi pa sila makakaganti sa ngayon, hihintayin na lang nila ang sinaunang paglilitis. Sa ganoong paraan, hindi nila mapapalo ang damo at maaalerto ang ahas. Nagbigay pa ng ilang tubilin ang doktor na nakasalamin bago hinayaang bumalik sa trabaho ang dalawa. Lihim siyang natuwa. Ang ikalawang hakbang ng matagal ng plano ay hindi inaasahang naging matagumpay sa ngayon. Hindi lamang niya nakontrol ang, especially iya, na kapatid na si Darwin, kundi nakuha rin niya ang dalawang Golden Core experts, sina Wuking at Janfeng. Si Wuking, sa partikular, ay nagustuhan niya. Sa ganitong talento sa ilalim niya, magagandang bagay ang maaasahan. Hindi nila alam na bawat kilos nila ay nakikita ni Terence sa kalangitan. Mukhang pareho lang ang paraang ito sa si Tsunami. Hindi maiwasang magtaka ni Terence. Bagamat hindi malinaw sa kanya ang mga detalye, nahulaan niya na dapat sana ay ganito sumali ang si Tsunami sa Sky Class Island. Hindi niya inaasahan na gagawin din ng mga tao sa sentro ng secular na mundo ang parehong bagay na ginawa ng Sky Class Island. Gayunpaman, ang talagang ikinagulat ni Terence ay ang dalawang tableta. Ang totoo, mayroon itong nakakatakot na epekto. Hindi ka panipaniwala. Kahit na katulad ng sinabi ni Wuking, ang paggawa nito ay makakaubos ng potensyal ng isang tao, ngunit kahit na ganoon, isa na itong hindi ka panipaniwala. Kahit si Terence ay hindi maiwasang mapasigaw na malaking bagay talaga ang Central. Noon, nang biglang lumakas ang lakas ni Linden at ng iba pa, hindi ito maintindihan ni Terence kahit gaano pa niya kahirap intindihin. Ngunit matapos makita sina Wuking at Janfeng bilang mga buhay na halimbawa, agad niyang naunawaan ang lahat. Malamang na nakainom na ng ganitong uri ng gamot ang grupong ito. Sa unang tingin, mga disipulo pa rin sila ng tatlong pavilion ng North Island. Gayunpaman, sa lihim, matagal na silang naging mga alipores ng sentral na grupo. Maging si Terence ay hindi napigil ang huminga ng malalim dahil sa naisip. Ang sentral na kapangyarihan ay hindi lamang umaabot sa Sky Class Island sa pamamagitan ng Chamber of Commerce, kundi palihim din itong umaabot sa lahat ng sekta. Kung ang tatlong pavilion ay may mga tao, malamang ay may mga tao rin ang ibang mga sekta. Maaari pa nga nilang palihim na kontrolin ang ilan sa mga sekta, imposibleng magbantay. Pagkatapos bumalik sa Sky Class Island, tila kailangan niyang makipag-usap ng maayos sa mga malalaking boss tulad ni Guangguan Tianhua. Kailangan niyang mag-ingat, kung hindi ay hindi maiisip ang mga kahihinatnan kapag ang gitnang nakatagong kapangyarihan ay masyadong malaki para harapin. Pero mamaya na niya iyon iisipin, matapos kumpirmahin ang mga plano ng Central, alam ni Terence na hindi na kailangang patuloy na bantayan ang mga ito. Gumagawa lang naman ng ilang maruruming panlilinlang ang Central, at kailangan na lang niyang babalaan si Reggie. Tungkol naman sa pagganti sa gitna, sandaling sumagi sa isip ni Terence ang kaisipang iyon bago niya agad itong binaliwala. Hindi naman sa hindi niya magagawa iyon, kung titipunin ni Reggie ang lahat ng mga sinaunang disipulo ng sekta, at naroon din si Donovan, tiwala si Terence na kaya niyang harapin ang propesor at ang iba pa, kahit pa kasama niya sina Wuking at Janfeng, ang dalawang Golden Core Stage Masters. Gayunpaman, ito ang pinakamasamang posibleng plano. Hindi lamang nito maaalerto ang kaaway, kundi hindi rin nagbigay ng anumang senyales sa publiko ang Central na sila ay mga kaaway ng sinaunang alyansa. Sina Wuking, Taeyon, at ang iba pa ay palihim lamang na sumama sa Central. Walang maniniwala na tuluyan na nilang pinagtaksilan ang sinaunang alyansa bago pa man sila gumawa ng anumang aktwal na aksyon. Kahit si Reggie, ang kanilang tiyuhin in charge sa militar, ay walang dahilan para direktang atakihin sila sa ilalim ng ganitong mga pangyayari. Kaya naman, nagpa siya si Terence na maghintay muna. Hindi naman ganoon kalaki ang arkipelago, at mararamdaman niya ang kahit ano basta't nakabantay si Reggie.
Pagkatapos magdesisyon, agad na bumalik si Terence sa maliit na isla na pagmamay-ari ng sekta ng Berdeng Ulap sa North Island. Nakahanap siya ng lugar na walang tao sa paligid at hinubog muli ang kanyang essence spirit body bago lumitaw sa harap ng lahat. Senior Lolo, nakabalik ka na. Ang unang taong nakita niya ay si Reggie. Halos lahat ng mga sinaunang disipulo ng sekta ay pumunta sa mga isla upang magsaka, at siya, ang nagngangalang tiyuhin sa digmaan, ay wala kahit saan. Ano ang magagawa niya? Sa pinakamarami, ang kaya lang niyang gabayan ang iilang mga magiging disipulo araw-araw. May nangyari ba kamakailan? Casual na tanong ni Terence. Narinig niya ito noong naghahanap siya sa kanyang soul form, at formalidad lamang iyon. Sa totoo lang, may nangyari. Pero buti na lang at nakakatakot pero walang panganib. Hindi tayo ang nagdusa. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Reggie habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon kay Terence. Lolo Tito Mayor, saang realm ba ang senior ni Donovan na yan? Matagal na niyang binabagabag ang tanong na ito. Mula noong araw na nakita niya si Donovan na lumaban, iniisip niya, gaano ba kalakas ang master na ito na ipinanganak at lumaki sa secular na mundo? Nasa gitna ba siya ng Ores Core Stage, o mas malakas pa ba siya rito, o isa lamang siyang bagong silang na halimaw na nasa Soul Old? Kahit ano paman, para magawa niyang apihin si Wooking ng ganito kalakas, talagang hindi maarak ang lakas ni Donovan. Sa bagay, hindi siya isang taong kayang maliitin ng isang simpleng eksperto sa Gold Core na tulad niya. Aba, hindi ko alam. Medyo malakas naman yan, walang emosyong sagot ni Terence. Hindi niya alam, at kahit alam niya, hindi niya ipapakita ang lakas ni Donovan sa isang tagalabas. Iniba niya ang usapan, siya nga pala, may natuklasan ako noong lumabas ako ngayon. Bilang tiyuhin ng martial arts na nangunguna sa pangkat sa secular na mundo, dapat mong pagtuunan ito ng pansin. Ano iyon? Nagulat si Reggie. May isang organisasyon sa secular na mundo na tinatawag na Central. Sinimulan na nilang ito ng kanilang pansin sa Primordial Alliance. Gusto nilang palihim na hikayatin ang mga disipulo ng Primordial Alliance na nagkikimkim ng sama ng loob laban sa kanila. Sa kasalukuyan, ang ilan sa kanila ay nasa ilalim na ng kanilang kontrol. Sa tingin ko ay dapat kayong mag-ingat kung sakaling lumala ang sitwasyon pagkatapos pumutok ang usapin, seryosong babala ni Terence. Hindi kaya. Isang secular na organisasyon sa mundo ang nangangahas na puntiryahin ang ating sinaunang alyansa. Hindi makapaniwala si Reggie sa kanyang narinig. Sa kanyang pagkakaintindi, kahit na mayroong ilang napakalakas na tao tulad nina Terence at Donovan sa karaniwang mundo, hindi nito mababago ang katotohanan na ang chi ay napakanipis na nakakapanindig ng balahibo ng isang tao. 5,149. Ang pangkalahatang lakas ng secular na mundo ay hindi kasing lakas ng sa sinaunang alyansa. Para itong isang 3 taong gulang na bata na humahamon sa isang heavyweight boxing champion. Imposibleng mangyari ang ganoong bagay ayon sa sentido komon. Walang imposible. Ang mga pamamaraan ng Central ay malayo sa maihahambing ng mga ordinaryong puwersa. Hindi ito maliit na bagay. Bahagyang umiling si Terence. Hindi niya pinagdudahan ang lakas ng Central. Nagawa niyang magtagumpay ng mahusay sa Sky-class Island, kaya hindi naging problema para sa kanya na harapin ang sinaunang alliance. Hindi pa rin makapaniwala si Reggie, ngunit maging si Terence ay may ganitong ekspresyon sa kanyang mukha. Mabilis siyang naging seryoso at sumimangot. Talaga bang napakalakas ng pamahalaang sentral? Pero hindi ba't lahat ng puwersa ng cultivation sa secular na mundo ay sumusunod sa iyong pamumuno, Marshal Grand Uncle? Maaari ko lamang pigilan ang samahan ng mga magsasaka sa secular na mundo. Ang sentral ay wala sa mga samahan ng mga magsasaka. Maaari mo itong isipin bilang isang masamang organisasyon na may pambihirang kakayahan. Ang banta nito ay hindi maihahambing sa iilang puwersa ng paglilinang sa secular na mundo. Huwag mo itong basta-basta ipagwalang bahala, babala ni Terence. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Sa wakas ay itinuwid ni Reggie ang kanyang saloobin. Maghintay muna tayo at obserbahan ang sitwasyon, mahinang sabi ni Terence. Tutal, isa siyang taong kayang maging pinuno ng grupo, at hindi naman siya mahina sa lakas at talino.
Mabilis niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Terence at tumango. Naiintindihan ko. Salamat sa paalala mo, Lolo. Magpapabantay ako ng palihim para hindi natin ma-alerto ang kalaban. Sige, maaari ka nang bumalik sa iyong trabaho. Tumango si Terence at naglakad patungo sa kabilang espiritual na mata. Ang lugar ay masigla pa rin sa mga aktibidad, at pagkatapos ng pagsusumikap ng lahat, ang vilya sa tabi ng dagat ay nagsisimula ng mabuo. Medyo may atmosfera ito ng punong himpilan, at maging si Terence ay hindi maiwasang makaramdam ng pananabik. Akala niya nagbibiroan lang sila, kahit pa lahat sila ay Sky Class Full Masters, hindi ito laban, lahat sila ay mga baguhan. Hindi niya inaasahan na ganito kagaling ang mga taong ito, at mukhang disente naman sila. Boss! Tuwang-tuwa ang lahat nang makita nila si Terence na itinatapon ang anumang ginagawa nila at pinapalibutan siya. Nagsimula silang lahat na mag-usap tungkol sa insidente. Nabalitaan ko na ito. Mukhang matalino ang desisyon na yayain si matandang Linford na pumunta rito. Nakangiting binati ni Terence ang lahat. Kalokohan, kung wala ako rito, mapapahamak ka. Puro kalokohan, hintayin mo na lang na mahiwalay ka sa cold. Lumapit si Donovan na masama ang loob habang sinamahan siya ni Tia Quinn ng ngiti. Oo. Kaya, ikaw ang aking maswerteng bituin. Sa hinaharap, mas mabuting dito na lang ako manirahan. Maganda ang tanawin, at sagana ang espiritual na enerhiya. Angkop na angkop ito para sa pagre-retiro, nakangiting sabi ni Terence na may paghingi ng tawad. Gusto mo bang manatili ako rito para alagaan ang bahay mo? Nanaginip ka lang. Pang-aasar ni Donovan. Hindi naman sa ayaw niya, pero wala siyang mga kondisyon. Kahit hindi naman kasing higpit sa kanya ang tubig bukal gaya ng kay Godan, kailangan pa rin niyang bumalik paminsan-minsan. Puro usapan lang ang pananatili rito. Tumawa ng mahina si Terence, alam niya iyon, syempre, kaya casual niya lang itong sinabi. Medyo nanghihinayang siya, ang mga paghihigpit sa tubig bukal ay palaging problema ni Donovan at Galton, ngunit hindi ito ang Sky Class Island, at hindi nila hinihingi ang tulong ni King o ang mekanismo ng auto-forging na binuo ni Jenny at ng iba pa. Kailangan nilang maghintay hanggang sa susunod na pagkakataon para ma-upgrade ang kahon. Tama, inumin ninyo ang mga tabletang ito at hatiin ninyo sa lahat. Ang pagtatayo ng Ocean View Villa ay ipagpapaliban muna sa ngayon. Dapat sikapin ng lahat na makarating sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon sa lalong madaling panahon. Sabi ni Terence habang kinukuha ang isang tumpok ng mga tabletang pundasyon para sa pagtatayo ng pundasyon. Nakakarating na ba sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon? Nagulat sina Amara at ang iba pa nang kunin nila ang mga core, na palakas ninyong aming lakas. Hindi ba't sinabi ninyong hindi kami makakarating at makakapag-level up ng mag-isa? Ito ang alam ng lahat, kung hindi ay hindi sila magiging ganoon katahimik at kabala sa pagtatayo ng villa pagkatapos nilang pumunta rito. Kung kaya lang nilang mag-level up ng mag-isa, malamang ay nag-isolate na ang mga taong tulad ni Chester. Akala nilang lahat ay si Terence lang ang maaasahan nila para mag-level up, pero nasa foundation peak pa lang si Terence ngayon. Hindi niya sila matutulungang mag-level up bago siya bumalik sa Golden Core, kaya wala silang nagawa kundi maghintay. Dati ko rin iniisip yan, pero pagkatapos ng mga pagsubok sa Sky Class Island, napagtanto ko na maaaring hindi pala. Ang dahilan ng paghihigpit na ito sa secular na mundo ay marahil dahil masyadong manipis ang chi, pero dito, maraming chi, at dahil may gininto ang core na bumubuo ng foundation, maaaring matagumpay na maitayo ng lahat ang kanilang foundation. Marami namang tableta, kaya walang masama sa pagsubok, paliwanag ni Terence. Ganito pala. Ang galing. Tuwang-tuwa ang lahat, hindi lang ang mga lalaki, kundi pati na rin si Amara at ang mga babae ay nagtatalon sa tuwa. Gusto ng lahat na maging mas malakas, ito ang isang bagay na gustong gawin ng bawat practitioner, at hindi naiiba ang mga normal na tao. At saka, Linlin, pareho lang kayo. Kahit nasa kalagitnaan ka na ng foundation building realm, kailangan mo pa ring pagbutihin ang lakas mo sa lalong madaling panahon. Kung mararating mo ang perfected foundation building realm, mas makakabuti para sa iyo na makarating sa Golden Core realm dito, malamig na sabi ni Terence.
Sige. Tumanggaw si Lin ng masunurin. Ang puso niya ay nasa Terence na ngayon, at gagawin niya ang anumang iutos ni Terence. Isa siyang masipag na tao, at ang pag-eensayo ay halos normal na bagay para sa kanya. Hindi niya ito tinanggihan. Biglang nagsalita si Donovan habang inuutusan ni Terence ang lahat. Bata, anong nangyari? Natigilan ang lahat at tumingin kay Donovan ng kakaiba. Bakit biglang naitanong ito ng matanda? Kahit si Terence ay nagulat, ang bilis ng reaksyon ni matandang Linford. Kumunat ang noo ni Donovan. Bata, anong problema mo sa tingin mo? Hindi ko nga makita ang ganoong kalaking bagay. Sa tingin mo ba ay tanga ako? May nangyari siguro kaya sila nagmamadaling lumakas. Bilasan mo at sabihin mo sa amin. Tama iyan, boss. Kung mayroon man, sabihin mo lang sa amin. Huwag mong pasanin ang lahat ng bagay. Sa wakas ay tumugon ang mga tao at tumanggo bilang pagsang-ayon. Mabuti naman. Panahon na para maghanda kayo. Iniabot na ng Central ang kanilang mga kamay sa transit point na ito. Ang kanilang mga tao ay nagkukubli na ngayon sa mga islang ito, at patuloy silang nagsusulong ng mga rebelyon upang kontrolin ang mga disipulo ng sinaunang alyansa. Sumali na sina Wuking at Janpeng, at pareho silang umunlad ng husto. Ang huli ay isang maagang eksperto sa Gold Core, habang ang una ay isang huling eksperto sa Gold Core. Hininaan ni Terence ang kanyang boses. 5,150. May ganoong bagay ba? Gulat na gulat ang lahat. Si Donovan lang ang kalmado gaya ng dati, tulad ng kung paano niya sinalanta sina Wuking at Janpeng noon. Parang hindi niya masyadong pinagtuunan ng pansin ang bagay na ito. Gayunpaman, hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Ang mga taong nasa gitna ay hindi naman magiging masyadong mahigpit sa atin sa ngayon. Sa pinakamahaba, patuloy nilang palihim na susubukan ang mga disipulo ng sinaunang alyansa na lumihis. Kaya, hanggat tayo ay mag-iingat, walang mangyayari. Gayunpaman, para sa kaligtasan, dapat nating pagbutihin ang ating lakas sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan, kahit na may mangyari, magkakaroon tayo ng kapangyarihang protektahan ang ating mga sarili at hindi maging walang magawa, sabi ni Terence. Naiintindihan ko, boss. Mag-iisa kami agad. Hindi ka namin bibiguin. Tumanggo ang lahat at naghiwalay ng landas para maghanap ng lugar para mag-ensayo. Tumanggo si Terence sa sarili. Medyo pressure ito para sa lahat, pero tila ang pressure ay maaaring maging motibasyon. Marahil ay may mga hindi inaasahang pakinabang. Sumulyap si Donovan kay Terence habang pinapanood ang pag-alis ng lahat. Kumpiyansa ka ba rito? Oo, kahit papaano ay walang magiging problema sa mga islang ito. Pero mahirap sabihin kung kailan tapos na ang pagsasanay sa sekular na mundo. Kumunat ang noo ni Terence. Tutal, ang mga eksperto ng sinaunang alyansa ay hindi lamang para sa palabas. Bukod pa rito, kapag ang bagay na ito ay nabunyag, tiyak na maaalerto nito ang sinaunang alyansa. Dahil sa lakas ng punong himpilan sa sentro ng sekular na mundo, hindi sila maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos sa ngayon. Gayunpaman, kapag natapos na ang pagsasanay at umatras na ang lahat ng mga eksperto ng sinaunang alyansa, ang mga tao sa sentro ay makakakilos ng walang pagpipigil. Ang kaligtasan ng lugar na ito ay lubos na mababawasan. Kung gayon, ano ang plano mong gawin? Tanong ni Donovan. Tingnan natin kung paano ito mangyayari. Kung ayos pa rin, patuloy nating gagamitin ang lugar na ito bilang ating punong himpilan. Tutal, wala nang ibang lugar na may ganito kagandang espiritual na chi sa sekular na mundo. Kung hindi talaga ito gagana, ang maaari na lang nating hilingin sa lahat na isuko na ang lugar na ito, sabi ni Terence, medyo nadismaya. Ayos lang. Pupunta ako rito at babantayan ang panig na ito. Hanggat hindi masyadong malakas ang kalaban, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, sabi ni Donovan. Sige, hinihintay ko lang na sabihin mo yan. Tuwang-tuwa na sabi ni Terence. Naglagay ka ba ng patibong para mahulog ako? Kumaibot ang bibig ni Donovan. Masyado kang mabait. Naghahanap lang ako ng lugar para makapagpahinga ka.
Ito ang paraan ko para maipakita ang aking pagiging magalang sa magulang, natatawang sabi ni Terence. Matapos manatili sa Sky Class Island ng ilang taon, mas lalong lumapot ang balat mo. Hindi alam ni Donovan kung tatawa o iiyak. Nga pala, ano ang plano mong gawin tungkol kay Cold? Iiwan mo na lang ba siya sa secular na mundo? Handa ang babaeng ito na isuko ang lahat para sa iyo. Kung hahayaan natin siyang bumalik sa sinaunang mundo ng martial arts ng mag-isa, natatakot ako na hindi magiging maganda ang kanyang katapusan. Tutal, sa totoo lang, hindi ito naiiba sa pagtataksil sa sekta. Nasa kanya ang desisyon. Umaasa ako na makakatagal siya rito, pero sa tingin ko ay mayroon pa rin siyang ilang alalahanin tungkol sa maliit na mundo ng martial arts noong sinaunang panahon. Sa totoo lang, hindi ako nag-aalala tungkol sa iba, kundi kay Linlin. Kung pipiliin niyang bumalik sa maliit na mundo ng martial arts noong sinaunang panahon, hindi siya papayagan ni Wuking at Janfeng. Kinurot ni Terence ang kanyang baba at kumunat ang noo. Pipilitin mo ba siyang manatili? Hindi imposible, desidido na ang babaeng ito na magustuhan ka. Kung gusto mo talagang sabihin yan, sa tingin ko ay papayag siya. Mahusay na husgahan ni Donovan ang ugali. Kahit na hindi niya masyadong nakakasalamuha si Cold nitong mga nakaraang araw, malinaw niyang nakikita ang personalidad ni Cold. Hindi ako gagawa ng ganoong kalakas na bagay. Minsan ay sinabi sa akin ni Linlin na pagkatapos ng pagsubok sa secular na mundo, ito na ang magiging napakatagal na pagsubok na lagi niyang inaasam. Handa akong sumama sa kanya sa oras na iyon kung sakaling magkaroon ng anumang sakuna, desisyon ni Terence. Oh! Hindi ba't sinabi mong may limitasyon ang primordial spirit projection? Sigurado ka bang kaya mong manatili rito hanggang doon? Tanong ni Donovan. Hindi ako sigurado, pero kamakailan ko lang napagtanto na ang espiritual na chi dito ay medyo hindi gaanong siksik kaysa sa Sky Island, pero sa kung anong dahilan, napakabuti nito para sa pag-aalaga ng essence spirit. Ito ay isang bagong tuklas na nagawa niya matapos maging kanyang Yuan Shen. Ang mga pandama ng Yuan Shen ay mas sensitibo sa kanyang paligid, at ito ang epekto ng tahimik na pagpapakain ng mga bagay. Kung hindi dahil dito, hindi ito mapapansin ni Terence. Kaya nasa mabuting kalagayan ka na ngayon. Tiningnan siya ni Donovan mula ulo hanggang paa. Hindi lang yan, nakakuha rin ako ng isang piraso ng kayamanang parang uling mula kay Linlin. Naglalaman ito ng napakaraming espiritual na enerhiya na maaaring mapunan anumang oras, kaya sa palagay ko ay tatagal ito ng ilang sandali. Tumanggaw si Terence. Madalas niyang ginagamit ang Star Black Coal nitong mga nakaraang araw, at pakiramdam niya ay hindi humihina ang kanyang espiritu. Sa katunayan, tila mas matatag ito kaysa dati. Dapat ay tatagal pa ito ng ilang buwan, at kung magiging maayos ang lahat, maaari pa siyang makalusot sa mga sinaunang pagsubok. Mabuti rin yan. Ikaw ang mamamahala kay Linlin. Mas pagsisikapan ko pang bantayan ang secular na mundo para sa iyo. Napangiwi si Donovan at saka lumabas para mamasyal kasama si Tia Queen. Ngumiti si Terence sa likuran ng dalawa, ang presensya ni Linford ay nakapagpagaan ng loob niya, kahit papaano ay hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mundong ginagalawan niya. Nagsisimula na niyang mamiss ang mga araw sa Sky Class Island, iniisip niya kung kumusta na sina Teresa at ang iba pa. Sky Class Island, ang makalangit na elixir pavilion ng Middle Island. 4 na buwan na ang nakalipas mula nang ilabas ang kaluluwa ni Terence, at medyo mapayapa ang makalangit na elixir pavilion. Walang nangahas na pumunta at manggulo, ngunit hindi maganda ang takbo ng negosyo nitong mga nakaraang araw. Sa kabilang banda, ang sikat na sekta ng medisina, na palaging nasa kabilang panig, ay nagbukas ng kanilang mga pinto sa publiko upang gumawa ng mga elixir dahil kay Dimitri, isang alchemist sa ikapitong realm, na personal na nagbabantay sa kanila. Malaki ang kinita nila. Kung nandito lang si Terence, madali lang siyang makakakuha ng ilang dekalidad na elixir at makakaagaw ng atensyon pabalik. Sa kasamaang palad, masyadong matagal na nawala si Terence, at ang mga elixir na iniwan niya bago siya umalis ay hindi maaaring magtagal ng ganito katagal. Ang kakayahan ni Teresa sa alchemy ay malinaw na hindi maihahambing kay Dimitri, kaya naman lumalala ang mga ito.
Hay nako, mas mababa ang dami ng negosyo ngayon kaysa kahapon. Hindi maganda kung magpapatuloy ito. Tiningnan ni Milky ang account book at bumaantong hininga. Simula nang ilabas ni Terrence ang Tier 7 pills at lumikha ng pinakamataas na benta, pinapanatili niya ang ganitong trend sa mga nakaraang buwan. Bagamat hindi kalakihan ang pagbaba araw-araw, ganito na ito sa loob ng ilang buwan. Kapag dumarami ang pagbaba, medyo eksaherado na ito. Bilang isa sa mga babaeng boss na namamahala sa pagbebenta ng Heavenly Pill Pavilion, binigyang halaga ni Milky ang dami ng benta. Ang pakiramdam na ito ng pagtatrabaho ng husto sa loob ng ilang dekada at pagbabalik sa mga dekada sa isang gabi ay talagang nakakadismaya at walang magawa, at wala talaga siyang paraan para harapin ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.